Magandang araw Pilipinas! Isang malaking balita ang yumanig sa bansa matapos kumpirmahin na na-dismiss na ng International Criminal Court o ICC ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Dahil dito malaya naman si FPRRD na makabalik sa Pilipinas at inaasang darating siya sa Davao sa mga susunod na araw. Ang desisyong ito ay sinalubong ng tuwa ng kanyang mga taga-suporta at pamilya. Kasabay ng balitang ito ay isang seryosong aligasyon ang lumutang di umano'y nag-upa o nag-hire umano si Pangulong Kuting Jr. ng hitman upang tuluyan ng patahimikin si FPRRD na sinasabing naging tinig at banta sa kanyang administrasyon. Ayon sa ilang impormante, may mga hindi pa pinangalanang personalidad na nagsiwalat ng impormasyon ukol sa mga umano'y plano ng pag-atake sa dating Pangulo. Wala pang matibay na ebidensya sa ngayon, ngunit mabilis na kumalat ang balita sa social media at ilang news outlets. Baring itinanggi ng Malacanang ang naturang aligasyon at iginiit na walang basihan ang mga ito. Samantala nananawagan ng kampo ni Duterte ng agarang imbestigasyon upang mangsiguro ang kanyang kaligtasan sa pagbabalik sa bansa. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga kampo ni Duterte at Kuting, nananawagan ng taong bayan ng kapayapaan at pagkakaisa. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Natin gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! 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 Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, grabe yun, magiging itutulad talaga nila si Pangulong Duterte kay Ninoy. Alam niyo, hindi nagbibiro dito si Vice President Sara Duterte. At ayun alam niyo ba, nung panahon na inakyat si Pangulong Duterte sa aeroplano, doon pa lang kinakabahan na kami. Sabi ko, tangina, baka may gawin masama itong mga hype na to kay Pangulong Duterte. Oo. So eto, maganda rin to para sa akin, maganda na rin to na sinabi ni Vice President Sara Duterte to. Kasi ano to pang pukaw, pang tabog sa maaaring gawin talaga ng Pangulong Marcos. Halimbawa, gawin talaga yun. Yung banta na yun na papatayin si Pangulong Duterte pag umuwi ng Pilipinas. So maaaring pwede niyang ipahinto yun. Pwede niyang ipahinto yun na wag natin gawin to kasi nasabi na. Tapos tayo dito. Pwede niyang ipahinto yun na wag mo nang patayin si Duterte. Gawin na lang natin, palabasin na lang natin na sinungaling ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Para pwede nilang gawin yun at sana yun na nga lang talaga. Pero yun nga, nakakatakot na baka mamaya nga pauwi na si Pangulong Duterte, biglang may gawin, pa-assassin etong si Pangulong Duterte. Sana wag naman mangyari. Grabe, tindi talaga ng tindi ni Marcos. Bring him home! at yun
ang gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! So ibig sabihin, mamatay man si PRRD or mamatay man, wag naman sana. Ang kagustuhan ni PRRD nananatiling nasa Pilipinas siya. Sakit nun, no? Tanginang yan, ilang taon tayong pinagsilbihan at minahal hanggang ngayon ni Pangulong Duterte, tapos hayop na yan, ganyan yung gagawin sa kanya. Alam nyo kasi bakit parang totoo to. Alam nyo kung bakit, una-una halos magkakasunod po Kagaya nung sinasabi ko, Plaza Miranda na lamang ang kulang. Kompleto na ho ang mga ginawa ni Marcos Sr. noon at ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. At yan pa ang isang kulang. Yung may mamatay sa Ninoy Airport. At sana, wag naman sana, kahit pa paano sana, mauntog pa rin si Marcos at mapag-isip-isip niyang mali yung gagawin niya. Pero kagaya nga nung palagi natin sinasabi na etong si Marcos ay desperado na talaga, kasi nga nasa playbook nga yan na lahat ng hadlang sa pagtakbo niya or lahat ng hadlang sa panghabang buhay niya or pang matagalan nilang pagluklok sa or pagpwesto, pananatili sa pwesto, lahat ng sagabal tatanggalin nila yun. At ang mga sagabal na yun, nandyan si Vice President Sara Duterte, nandyan si Pangulong Duterte at lahat ng mga Duterte at yung pati pa yung mga panig sa mga Duterte. Lahat yan, no? So nakakagigil na ganito, na kahit pala may uwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, dalawa lang ang kakahinatnan niya, mabuhay or mamatay. Ang sakit lang, no? Alam niyo, dalawang, kung sakali mang mangyari to, wag naman ho sana, dalawang presidente na ang sinayang or nasayang, or tinatawag dalawang presidente na po ang maaaring mangyari ulit. Kasi nangyari na ho ito nung panahon ni Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay ay parang may halintulad din natin ho yan kay Pangulong Duterte, na isa sa mga pinaka magaling na naging presidente ng bansang Pilipinas. So sa kasamaan ho ay si Ramon Magsaysay ay namatay. Pinasabog ang kanyang eroplano o ang kanyang sasakyan. Ayun lang masakit dun, no? Kapag ikaw ay gampanan mo yung trabaho mo, kapag ikaw ay matinong tao, matinong presidente, matinong leader, ang kakahinatnan mo sa Pilipinas ay kung hindi ka makulong ay mamamatay ka. Ayun yung masakit dun. Nakakatakot nga kasi dito, baka bandang huli wala na talagang magsilbi ng maayos sa Pilipinas. Puwera sa mga Duterte halimbawa ibang apelido. Ang masama nito, matakot sila Kasi nangyari na kay Magsaysay at nangyayari na paunti-unti kay Duterte, baka mangyari din sa kanila sa oras na maging tapat sila sa kanilang serbisyo, sa kanilang pagiging leader. Yun yung masama dito, baka matakot na lang ho lahat ng tumakbo na bilang presidente ng Pilipinas
At hindi na lang ang gagawin na lang nila is katulad ng kakupalan ni Marcos Jr. ngayon. Grabe, no? So tuloy pa natin. Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tama yun, no? Tama yung ulitin ko ha. Baka mamaya may mainstream media na naman na mag-fake news. Oo, baka may mainstream media na naman na mag-fake news. Na kesyo, oy, si Vice President Sara Duterte, hinihimok ang taong bayan na magprotesta. Hinihimok ang taong bayan na mag-people's power. Baka yun na naman kasi yung ipalabas ng mga buwisit na mainstream media. Alam nyo naman yung mga hayop na yan, nakala mo naman napakaano, pero sila yung number 1 na fake news dito sa Pilipinas. So, ano ba yung sasabihin ko? Yun pala, no? Dalawa din pala yan, hindi lang kay Pangulong Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din po yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kamakailan lang. Na gusto nilang gawin kay Vice President Sara Duterte ay kung ano yung ginawa nila kay Pangulong Pangulong Aquino noon. So hindi nila na ipatupad yon. Ang ginawa nila kay Pangulong Duterte na lang nila itinuon yung ganung taktika. So dalawa to, no? Pwede nila tong gawin kay Vice President Sara Duterte at pwede rin nila tong gawin kay Pangulong Duterte. Kaya tayong mga Pilipino mas palawakin or mas ilaliman pa natin ang ating panalangin na maiuwi at maiuwing ligtas si Pangulong Duterte at lahat ng mga Duterte ay maging safe sila. Dahil alam naman natin, yan na lang talaga magagawa natin, panalangin talaga Wala na, hindi na tayo, sakal na tayo Kami ng mga vlogger diba? Hindi kami makaporma, hindi na kami pwedeng halos magsalita. Magsalita ka, kaso agad, naip na yan. So tuloy. Paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay naman sa init? Ako dilig. Kaya nga no, sunburn ang katungaan ang katunga dilig. Di okay lang. Di okay lang, okay lang. Binuangan lang kamo. Nakaredy ang sunblock ni Redoble. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalo ka. Okay? Unsa pa ba? Ano pa ang pwede nating gawin? Sabi ni Vice President Sara Duterte, ano pa ba ang pwede nating gawin bukod sa panalangin, sa panawagan, ano pa ba? So sa totoo lang, kung kaparehas ko lang ng mindset, lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas, alam nyo, kayang-kaya nating tapusin to Sa totoo lang, kayang-kaya nating tapusin tong laban na to. Kayang-kaya nating ipananalo agad itong laban na to kung meron tayong pagkakaisa. Hindi para lumaban sa gobyerno Pero kung isipin nyo maigi yung sinasabi ni Vice President Sara, ano pa ba ang dapat nating gawin? So yun na katanungan na may logic, na kung ikaw kung maaarok mo ang kaisipan ng Duterte,
alam mo na agad. So tayo, bawal tayo magsalita kasi nga nandito tayo sa mainstream media, baka tayo ay magurgor. So iniiwasan natin yan kasi baka yung mga kasamahan natin katulad niyan, nila Boss Dada na mga vloggers na ginigipit ako ho doon ay hindi naman kasama. So hindi natin alam kung sasama ba ako o hindi, kung isasama ba ako o hindi. Pero tayo nag-iingat din kasi nga mahirap na wala, tayo na lang naghahatid din ng balita rito, wala nang katulong ang SMNI sa paghahatid ng tunay na balita kapag tayo ay nagurgur. Pero kung ako nasa isip ko, ano pa ba ang sunod nating gawin dito sa sinasabi ni Vice President? Para sa akin, alam niyo, yung pagkakaisa talaga. Pagkakaisa ng mga Pilipino sa buong Pilipinas na talagang, alam mo yun, yung isang full blush, tinatawag na talagang isang puwersa, no? Na magpapatigil sa kaguluhan dito sa Pilipinas. Yun. Para sa akin yun. Grabe. Hindi ko maisip na, alam nyo, sa totoo lang matagal na namin din alam na maaaring gawin kay Pangulong Duterte yung ginawa kay Aquino. Pero hindi muna namin talaga din yung sinabi ng buong Banateros Brothers kasi nga hinayaan namin na manggaling mismo kay Vice President Sara Duterte yun. So yan na nga, nakapagsalita na nga siya, nasabi niya na yan. So talagang yan po ay totoo na may plano. Hindi ko man sabihin kung si Marcos man o yung iba, pero may plano ang mga anti-Duterte na patayin talaga si Pangulong Duterte kapag sa oras na makauwi ito ng bansang Pilipinas. Ayaw na nila talagang sobrang pikon na. Sobrang alam niyo yun, sobrang galit na, sobrang gigil na sila kay Pangulong Duterte. Alam naman natin kung sino yung mga nasa likod nito. Ito yung mga nasa likod nito, yung mga negosyante na sinagasaan ni Pangulong Duterte. Kasi marami hong nagyamanan ng mga negosyante dito sa Pilipinas nung hindi pa nakakaupo si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Kasi nga, yung mga dapat nilang bayaran na tax, dapat nilang bayaran na utang nila sa gobyerno, hindi nila binabayaran kasi nga nakokontrol nila yung mga naging presidente. Nung panahon ni PRRD ay hindi nyo basta-bastang mahawakan sa leg yun, hindi nyo mapaikot, hindi nila makontrol. So talagang no choice sila. Alam nila na kung ano yung kayang gawin ng mga Duterte. So ngayon, panahon naman na wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte, ito na yung ibinalik sa kanila. No. At ito na yung gustong gawin. Alam niyo, napakadali lang talaga Sa totoo lang, napakadali lang talaga na gawin ito kay Pangulong Duterte dahil marami talaga maraming galit. Maraming galit na hindi Pilipino maraming galit ng mga negosyante, maraming galit ng mga drug lord, mga NPA, at lalo na rin yung mga bossing ng mga dilawang tae, di ba? So yan sila yan sila yung mga nag-aano ngayon. Sila yung mga nagpopondo, sila yung mga nagpupush na para mapatalsik at mawala sa hanay nila itong mga Duterte, no? Kaya nga sabi nga ni Kitty Duterte, makakabawi tayo sa darating na eleksyon. Babawi tayo sa darating na eleksyon. Kaya nga kayo mga Banateros, mga kabiyaya, huwag nyo hong sayangin yung boto nyo. I-straight ho natin yan sa Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte. Una-una, double purpose yun. May iwasan ang impeachment kay Vice President Sara Duterte.
At yung mga yan, isa yan din sila sa mga lalaban mapatungkol dito sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. No? So grabe. Ay, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala, no? Sa likod ng magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, ganyan pa yung binalik nila. Nakakagigil! Pero wala tayong magawa. Ang magagawa nga talaga natin ay yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ano pa ba ang sunod natin gawin. Papanoorin nga natin kung ano ba yung suggestion niya. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Bukas, suspended na kayong lahat. Kulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayong laan sa... And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag Balitang balip, trending na naman to sa mga mainstream media. Sabi na, Vice President Sara Duterte, hinimo kang Pilipino sa Netherlands na mag-aklas. Ay, kawawa yung isang reporter ha, si Maris Umali ha, talagang binubo siya ngayon dyan, no? Deserve din nila yan, yung mga nangyayari sa kanila. Na tinatawag silang bias, obvious naman kasi. Yan nyo, pag naging presidente yung ang Duterte, tanggalan ng mga prangkisa yung mga hype niya. dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Yun no, puta na, basag si Marcos. Palakpakan naman tayo dyan. Hindi totoo yun na, sinasabi ni Vice President Sara Duterte kung nasa katinuan si Marcos Jr., hindi niya pinadala doon si Pangulong Duterte. Kung nasa katinuan si Marcos Jr., walang nangyayaring gulo ngayon. Kung nasa katinuan si Marcos Jr., biro mo sabihin niya na hindi daw batayan ng pagdadrug test sa pagiging tuwid at matinong pinuno. Kalokohan yun. Kung adik ka, wala ka talaga sa katinuan. Yun yung totoo dun eh. Naku po. Malalong magagalit nanggigigil na naman ng mga panganon. Tangina talaga tong si Sara Duterte. Nanggigigil na naman yun. Pag umuwian. Tuloy.
Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang ang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay nahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Grabe yun, no? Hindi nun. Kaya ang daming yung mayaman ng mga congressman na contractor dyan. Oo, kilala namin yan. Iisa-isahin pa ba natin? Huwag na, baka mag-iyakan na naman sila. Baka mamaya sabihin nila, are you fake news? Are you liar in contempt? No? Tangina, lapit ng mga binitawang salita rito ni Vice President Sara Duterte. Ang tindi. Basag sila rito, abot hanggang ngala-ngala. Kita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Kalampuan kasug-kasugan, hindi ko alam yun. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Grabe, yun na nga. Ayun na nga, ito na nga. Alam nyo, matagal na nating inaantay ito kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na pala talaga rito. Grabe, lupit ito ha. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede. Sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget para magkaroon ng budget. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!